Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Ang gospel reflection for today, Jesus calms the storm. Taken from Matthew 8, verses 23 to 27. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus got into a boat, his disciples followed him. Suddenly a violent storm came up on the sea, so that the boat was being swamped by waves. But he was asleep. They came and woke him, saying, "Lord, save us! We are perishing." He said to them, "Why are you terrified, O you of little faith?" Then he got up, rebuked the winds and the sea, and there was great calm. The men were amazed and said, "What sort of man is this, whom even the winds and the sea obey?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa akin, yung nakatouch sa akin dito is, even the winds and the sea obey. Doon sa mga previous verses natin, may yung mga examples ni Jesus talagang mga actual, no? Parang nakikita, pwede natin makita. Tapos pwede din natin maramdaman na ang hirap intindihin. Ito na naman ang isa na sinabi niyang even the winds and the sea obey. Dito parang na-prove sa akin no, ni Jesus na talagang galing talaga siya kay God, that God is really working in him, that He is God. Kasi siya ang nag-create ng universe. So sino ba ang pwedeng sumunod kundi yung nag-utos? Kaya yung winds and yung sea obey him. Parang hindi man obey na tao, parang pwede niyang baguhin yung panahon, no? Kung gugustuhin niya. Ang isa pa, so meron akong isa pa dito yung sinabing yung you of little faith. Yan. Kasi lagi din natin yan nangyayari sa atin. Yung doubt natin kay Lord, kaya tuloy minsan kaya parang nauuna yung takot natin. Kasi maliit ang faith natin. Samantalang tingnan mo dito, nauna yung takot nila, tapos save din naman pala sila ni God. And sayang lang yung takot nila Hmm. dito sa pangyayari na ito. Yeah. Amen. Yung faith, parang question ni Jesus, yung faith ng mga disipulo niya. Pero Mm-mm. hindi nila napapansin na kahit ang winds and sea ay sumusunod sa kanya. O, hindi ba nagbigay sa kanila ng ano yon, ng Mm-mm. sign na talagang makapangyarihan yung si Jesus noon. Okay, tama ba yan? Mm-mm. Ang sa akin yung ano, what sort of man is this? Nagtataka sila. Yung mga imposible, pareho na yung uutusan niya yung ano, yung hangin, utusan niya Mm-mm. yung dagat. Eh,
sumusunod. Actually, hindi lang naman ito eh. Kaya sila talagang natanong nila yon dahil maraming nagawa na miracle ang ating Panginoon Jesus nung time nila. Hindi pa marami ang naniniwala na Diyos, hindi pa Diyos ang tingin nila, tao, kasama nilang tao. Kaya sabi na, what sort of man is this? Dito, nung time na yon, hindi lang isang beses nagpakita si Jesus ng mga himala. Ang dami na. Kaya tinatanong nila. Hanggang ngayon, hindi pa nila maintindihan kung anong klaseng tao si Jesus. Ayun. Sige. Okay, so yun yung ang nakakuha ko talaga yung part na sabi mo, what sort of man is this, di ba? Doon pa lang sa tanong, sinabi lang man. So, Oh. ibig sabihin, hindi pa nila nakikita na sa Jesus is also God. Mm. Kaya, dito sa verse na to, pinapakita na ano talaga, yun pa rin yung kanilang belief, no? Because they think of him still as human. Kaya natanong nila lang, ano ba tao ito? 'Di ba? Kasi kung, isa na sa sinabi mo kanina, no, pag sabi mo sa akin, na connect yung faith ng apostles was tested here. Why? Kasi yun na nga yung una natakot sila, di ba? Pagkatapos yung sa ending, sinabi pa rin nilang, what sort of man is this? Dapat nasabi nila, naku, si God talaga to. God sent talaga to. Siya talaga yung Savior. Hindi pa rin sila nakapasa. Imagine, no? Yan. So, ang message ko naman, imagine ninyo, no, yung message ni God sa atin na yung mga apostles nakasama niya mismo, yung faith nila is always tested at bumabagsak sila, 'di ba? Tayo pa kaya? Kaya parang ang message is para hindi tayo bumagsak, no? Or para lumaki pa yung faith natin, gumawa tayo ng paraan. Ito, itong ginagawa natin. Isa talagang malaking paraan na inaaral natin yung salita niya. Kasi ngayon, oh, malalaman ba natin to kung hindi natin to binasa? O pag nagsimba naman tayo, kunyari sabi mo, ay, wala kaming time magbasa na ba? O sige, may misa. O, di ba? Kung linggo-linggo ka lang nagmamas, makinig kang mabuti dun sa mga readings kasi yun yung mga kwento. Tapos yung homily naman, yun naman yung message ni God. So, para ka na rin nag-aaral ng ganito. Yeah. Kunyari naman pares na nagka-COVID, o di ba, meron namang meron namang online, at saka marami pang, hindi lang po kami ang nagbibigay ng reflection. Hindi natin magiging excuse na hindi tayo makakinig sa Word of God kasi ang dami na pong nagbibigay sa online. And yung misa, everyday pwede ka rin magsimba. At yung Bible, katabi mo lang yan sa iyo. Yan. So talagang yun po yung parang tingin ko na na talagang ang ganda kasi biri mo yung faith dito tines and then I think they failed, really failed. Yeah. And tayo po yon. Susundan ko na rin yung sinabi mo kasi para mo magtiwala doon sa itong tao na ito na kanila noong iniisip, kailangan tingnan mo talaga yung kanyang ginagawa. Kanyang ginagawa. Iba na, actually, ang tanong natin is what sort of God? Kasi ang pinagbabasehan na natin is the Bible. So, yung God natin, dapat siya ang ating makilala naman. So, sabi mo nga, paano yun? De mag-gospel reflection ka, umattend ka ng misa, basta seek hard para makilala mo ang ating Diyos. Diyos na ngayon ang pinag-uusapan natin. Ano? Noon sinabi nila, man. Pero tayo, alam na natin na Diyos talaga yan. Kaya lang, parang ano pa rin tayo, ang dami na natin na experience sa Kanya. And yet, hindi pa rin natin talagang totally kinikilala siya as a powerful, all-powerful, Almighty God. Yun yung problema ng mga tao. So faith pa rin. Para sa akin, kung gusto natin talagang umasa sa Diyos, we should know who our Lord Jesus is.
para talagang lahat fully trusting tayo sa Kanya. Ako ngayon, ang talagang malaking naging pagbabago sa akin sa pagtitiwala sa Diyos, itong gospel reflection na ginagawa. Kaya nga ito, ang sabi ko, hindi natin ito bibitawan because this is the one that makes me grow in my faith. Pero ang nagtetest sa atin, yung ating service na ginagawa, diyan naman natin nakikita na yung mga pinagdadaanan natin na hirap, kung hindi tayo aasa sa Diyos, mahihirapan talaga tayo. So, ano yun parang cycle. Nagtiwala tayo sa Diyos, pero kailangan i-test natin lagi. So, kung hindi ka naman magsiserve, you will not be able to know how deep your faith is. Yan, correct. Ang dagdag ko rin na dito, napansin niyo, di ba? Alam mo, natutuwa talaga ako kasi yung mga na example nila, talagang applicable sa present situation. Di ba, pag kunyari, nagdadasal ka, may problema ka. Tapos sasabihin sa inyo kaibigan mo, alam mo, may problema ako eh. O bakit? Ewan ko, parang ayaw ata na ako ni Lord pakinggan eh. Ano eh, natutulog ata si God, eh, hindi ako naririnig. Ah, di ba? Ano yung pinakita, di ba? Natutulog si God. Pag dasal, kunyari, tayo nagdasal, natutulog sa, feeling mo natutulog kasi hindi gumagalaw. Hindi natin naririnig eh. Parang ganun yun. Pagka may problema tayo, yan, parang natutulog, ibig sabihin wala siya. Hindi niya alam nangyayari. Yun ang feeling natin. Ngayon dito, kasi hindi naman natin kasama si Jesus na, pero yung Holy Spirit, nandiyan, binigyan niya tayo ng mga ganun eh. Ayaw natin maniwala. Kasi tayo, tao, gusto natin talagang harap-harapan nakikita, ganun. No? Kaya parang ang hirap. Pinakita dito na natutulog nga si God. Tama ka. Si God natutulog. Pero nung nag-pray siya, yung mga tao, naghingi ng tulong, nagising. Na hindi niyo ba hindi ba si Jesus, ano, ay, yung magising, nagising agad siya. Wala nang tanong-tanong pa. O di ba, sinagot agad niya yung request nila. So, another hope to sa atin, na pagka may problema tayo, huwag tayong mag-isip na hindi tayo pinapakinggan ni God. No, nandiyan dyan lagi siya, pero laging at the end, yung will niya lagi ang masusunod. 'Di ba? Kasi mas alam ni Lord kung ano yung mas makakabuti para sa atin. Kaya kailangan na, sabi nga ni Brother June, yung faith natin, kailangan nating mapalakas sa mga sinabi niyang mga pamamaraan kung paano. Isa rin sa naobserbahan ko sa tao kung bakit hindi nila napapansin yung kapangyarihan ng ating Diyos. Kasi nakasanayan nila pagka yung maganda nangyari, tawag nila swerte. Pagka hindi maganda, malas. Hindi nila talagang iniuugnay sa ating Panginoon yung mga nangyaring magaganda sa kanila. Swerte, nagkataon lang, parang ganon, di ba? Yun ang nakakalungkot. Kasi kung lahat na nangyayari sa'yo, try to think about it. Siyempre yung somebody more powerful than the universe, siya ang may kagagawa noon. Hindi yan yung swerte o malas. Okay, so, See you good again morning. tomorrow in Coffee our time. coffee time with Amen.